Oy, yo, sup, mga Noy? Ikaw ba ay GoPro user at wala kang computer or laptop at ginagamit mo lamang ang iyong cellphone with the help of the GoPro Quick app para matransfer mo yung mga files mo? Ang bagal mga Noy, ang bagal, time consuming. Well, kung yan ang nai-experience mo, para sa'yo ang video na to. Yo, what's up mga Noy? This is Mercedito, Panay Video. And for today's video, para to sa lahat ng GoPro users na walang nagagamit na laptop or personal computers para ma-transfer yung files nila from their GoPro going to their devices. So, usually, ang ginagamit natin dito is mobile phone. So, we do have the same exact scenario mga Noy. So, I'm also using a Android phone. Ito yung ginagamit ko pang edit. Dito ko nilalagay lahat ng files ko from my GoPro papunta dito. So, ito yung aking helmet camera, which is yung GoPro Hero 4 na meron siyang built-in na mic adapter. Kaya siya yung ginagamit ko para sa aking helmet camera kasi wala nga tayong GoPro mic adapter para sa isang camera natin, which is yung front cam natin, yung GoPro Hero 5. Yung mga Black series like GoPro Hero 5 and above, ito yung mga GoPro na kailangan ng mic adapter, which is exclusively kailangan talaga ma-purchase mo siya or need mo siyang mabili via original GoPro brand talaga mga Noy. So silang dalawa yung gamit ko sa aking motovlogging. So ano bang struggle natin dito mga Noy? So ang struggle natin dito is after natin makakuha ng footage, after natin makuha yung mga gusto natin na videos or photos, ang struggle natin dito is yung pag-transfer ng files from your GoPro going to your mobile device. So I'm using Huawei Nova 11i as my tools para mag-vlog or para mag-edit. Tas dito ko ini-store yung mga files, yung mga data na kailangan natin. So, I'm using the GoPro Quick app. So ipapakita ko sa inyo mga Noy. So most of you naman siguro alam kung ano yung GoPro Quick App natin, no? So, ito yung GoPro Quick App. So, bagal niya. Pag open pa lang, medyo mabagal na siya. Especially sa pag-transfer ng files. So, ito ang itsura niya, no? So, dito, naka-register yung dalawang GoPro natin. Ito yung Hero 5, while ito yung Hero 4. So, ang bagal nito mga Noy. Actually, yung 1 minute or 2 minutes video, this really takes time, no? Kaya, syempre, wala tayong gamit na laptop, wala tayong gamit na personal computer. Tsinatsagaan natin yon araw-araw every time na meron tayong gustong i-post or i-edit na mga footage natin or mga videos na galing sa GoPro natin. So the thing is, meron tayong na-discover mga Noy. So yung na-discover natin is OTG. Pero itong OTG na to, kakaiba siya. Di ko alam kung design ba talaga siya for action cameras or what. Pero, eto siya. Exagger OTG siya na Type C. And for Android siya mga Noy. So, unbox natin. Tinanggal ko na kasi siya kanina sa pinaglalagyan niya yung galing sa Shopee. So, ito yung Exagger na, di ko alam, Exagger ba or Exagger na OTG Type C.
So, it's a male, no? Ito yung female. So, adapter siya mga noy. So, ito yung natuklasan natin na makakatulong para ma-transfer natin ng mabilisan yung files natin from GoPro going to your mobile device. So, syempre, hindi naman yung gagana ng ganito lang. Kailangan natin ng data cable. So, I'm using original GoPro data cable. Baliktad. So, ayan. I'm using a original GoPro data cable. So, etong data cable na to is exclusively used for GoPro Hero 4. So, para siya dito. While eto naman si GoPro Hero 5, since Type-C siya, ang gamit ko dito is yung original na data cable and charging cable nung Android phone ko na Huawei. So, compatible siya. So, ipapakita ko sa inyo mga noy. Unahin natin si GoPro Hero 4. Ito yung ni GoPro Hero 4, no? Yung saksakan niya ng mic and yung saksakan niya ng charger, ng SD card, tsaka nung data cable. So, ito siya. So, para siya dito, no? So, kabit lang muna natin. Okay? Then, turn on your GoPro Hero 4. Alright. Shout out, chin mount. Napakatibay. So, on na siya, no? Ngayon, kakabit na natin ngayon si Essager na natin, na OTG adapter natin. So, dito yan, magkakatalo. Kailangan mag-match. So, match naman siya. So, pag ganito ang magiging kabit natin. Okay? Then, saksak natin sa Type-C na Android phone natin. So, walang magpa-prompt dyan sa Android phone nyo ng any notification, even dito sa may taas. Walang magpa-prompt dyan ng notification na may connected USB devices. So, you need to drop down. Ito. So, yung isa, supplying power to the connected device over, while ito yung pang charge. So, yung isa naman is connected to still image. So, still image rather. So, ito yung pipindutin mo. Then, click MTP host. Twice mo siyang i-click mga noy, Then, hit files. Makikita mo yung DCIM. So, usually naman, kahit before sa mga Digicam or kahit yata sa mga high-end na mga camera ngayon, DCIM yata yung lumalabas. Not really sure. Wala tayo nun, mga noy. So, yan. Click mo lang yan. Then, lalabas siya. 100 GoPro. So, yan yung kanyang username. Then, click ulit. Teka lang, nadiinan yata. So, yun. Lumabas na yung mga files na meron ako sa loob ng aking GoPro Hero 4. So, let's say for example, etong 225 MB na video ko, ita-transfer natin sa mobile device natin. So, press mo lang siya, hold mo lang, then once na lumabas yung check mark, click mo yung option dito sa may right upper corner ng screen. Then, copy to. So, before, nagawa na ako ng folder ko sa downloads, yung mga galing sa GoPro. Ito siya. So,
click mo yung copy sa baba, meron yung lalabas dito. Yan, yung copy. Then, walang lalabas na notification kung nagda-download siya. So, nandito siya sa taas. Ayan, ganyan siya kabilis mga Noy. So, for 225 MB, yan. Nagda-download na siya. Walang loading. So, yan yung lumalabas na notification. Kailangan mo siya talagang i-drop down yung sa top ng screen mo, sa Android phone mo. Imagine guys, oh, ang bilis. 5 seconds na lang. 4, 3, 2, 1. Okay. So, downloaded na siya. So, pupunta tayo ngayon sa gallery ng Android phone natin. Tingnan natin kung nandun na siya. Yun. Nag-download siya. Mga check natin kung clear yung tawag dito. Kung clear yung pagka-transfer ng files from GoPro going sa mobile device. Check natin. Play natin to. Walang lag. Smooth na smooth yung kopya, mga Noy. So this is a 39 seconds video na na-download ng less than a minute yata. Naka 4K to nung kinuna ko yung footage na to. I'm sorry, it's 2K. 2K pala, not 4K. So ganun siya kabilis, no? So downloaded siya agad. Ang bilis. Wow naman! Wow! Wow! So, yun yung demo natin from GoPro Hero 4 going to your Android phone. Ngayon, yung next natin is from your GoPro Hero 5 na Type-C. Pupuntahan naman natin sa Android, no? Type-C na GoPro Hero 5 going to your cellphone. Check natin to, mga Noy. Yun. So, alas na natin siya. Wala naman kayo ibang pipindutin. Hihilahin nyo lang to. You're all set. Ngayon, tinanggal na natin yung OTG from the GoPro data cable ng Hero 4 natin. So, dito tayo ngayon sa may Hero 5 na GoPro. Eto, sa cellphone pa rin siya isasaksak, no? Bale, dito sa may GoPro Hero 5 na Type-C, ang ilalagay mo dito, mga Noy, is yung data cable or charging cable mo. So, meron siyang Type-C. Yan, Yan. Ayun yung Type-C natin. So, dyan mo ilalagay ito. Alright. So, don't forget na i-turn on yung unit. Yan. Open na siya, mga Noy. Alright. So, naka-on na siya. Gagawin natin ngayon, pagka-on niya, i-connect natin si OTG gamit yung Type-C na data and charger cable mo. So, match naman sila. Connect. Messenger. Then, connect ulit natin sa phone. Okay. So, connected na siya sa phone. Lumabas ulit to. So, connected to still image. Yan ulit yung i-click mo. Then, yung MTP host. Click mo lang twice. Then, yung files. Then, back tayo sa DCIM. Then, GoPro. So, ito yung mga files ko
from GoPro Hero 5 na naka-store, no? So ito pa yung kay Mikay na nagbike siya. So yan mga noy, na-detect niya agad. So nabasa niya agad. This means na nagta-transfer or na-connect natin properly yung ating data cable using the OTG Type-C adapter from GoPro to our Android phone. So, let's say for example, ang ita-transfer natin is etong 1.20 gigabyte na files. So, ito yun. So, ito yung video na yun, no? So, click lang natin siya. Tignan natin kung gaano katagal mga noy, no? Kasi ngayon ko lang talaga ginamit din to. So, transfer to GoPro. Then, click copy. So, ito. Dito siya nag-transfer. So, noy, 1.2 gigabyte yung tina-transfer natin. So, ito yung countdown niya. Kung gaano ba siya katagal or kung gaano siya kabagal. Pero imagine, noy. Imagine mga noy, no? 1.2 gigabyte, naka 13% ka kagad, 14, 15, wala ka pang 1 minute. So hintayin natin, hindi ko i-skip tong video na to for you mga noy na mapakita sa inyo kung gaano ka-effective. Hindi to sponsored item or brand. Gusto ko lang syempre ma-share kasi alam ko maraming struggle dahil hindi naman lahat tayo meron tayong laptop, hindi naman lahat merong personal computer. Most of us are using talaga mobile phone or cellphone para mag-edit, para mag-transfer ng files from action cameras, especially from GoPro, going to your mobile devices or going to your cellphone. So ayun, no? 33%, 34%. Hintayin natin. Hindi natin yan i-cut yung video na to. So, by the way, mga noy, yung link kung saan ko siya na purchase, ilalagay, nandito siya sa description ng video na to. So, I believe mga ano lang, 50 to 60 pesos meron na kayo na ganitong OTG adapter na Type-C. Very helpful mga noy kasi talagang nabawasan din yung time ko sa pag-transfer ng files, then tsaka ako nag-e-edit pagka-transfer na ng files. Yan siya mga noy. And meron din pala siya yung parang secure holder. Ayun. Yan. So pwede natin siya ilagay dito. May butas siya sa gilid eh. So 1.20 gigabyte. Wala pang 5 minutes. Transferred na siya sa file mo. Especially siguro sa ibang Android phone na mas high-end. Baka mas mabilis, no? So, itong isa yung supplying power for charging to. Well, ito naman yung sa files natin sa GoPro. Hintayin lang natin mga noy. Tapos, check natin kung magkakaroon ba ng delay, hang, or hindi ba maganda yung pagka-transfer ng files. Kasi mga noy, pansin ko talaga, ang daming nagpo-post sa mga GoPro page or group page kung paano nila ita-transfer to ng mabilisan without using the GoPro Quick Up, no? Yung application. Exclusively application ni GoPro. 33 seconds left. Bilis mga noy. Less hassle. So hindi na madodoble yung ano mo, hindi na madodoble yung time mo para sa editing plus yung pag-transfer ng files. Kasi mga noy,
as a motovlogger, hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo famous, pero ramdam ko yung tagal nung pag-transfer nung files pag-transfer ng files plus yung editing. Yon. So, natapos na. Check natin ngayon sa gallery kung na-transfer na ba siya. Ayun, nag-reflect na nga mga Noy. So, this is a 3 minutes and 31 seconds video. Tingnan natin. Okay naman. Smooth naman siya. Yan, forward ko. Okay. Okay siya. Huh? Walang hang, smooth like kung paano nakuha nung GoPro yung footage na to. Smooth siya. So, yun mga Noy. So, yun lang naman ang gusto kong i-share para sa inyo. So, hopefully, makatulong tong video na to kahit na medyo sablay-sablay tayo in terms of presenting and giving you an idea kung paano natin mapapadali yung pag-transfer ng files natin from our GoPro going to our Android phone or going to our cell phone. Yun lang naman sa ngayon mga Noy. Sana natulungan ko kayo at sana magamit nyo to, no? So, for today's video, yun lang naman. Thank you and ride safe everyone. Good luck! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?